Dubio pro reo. So, yung dubio pro reo, kung duda ang isang judge, o kung hindi mapatunayan yung kanyang pagkakasala o yung hindi mapatunayang guilty siya. Di ba? So, yung judge, papabor dun sa akusado. Dubio pro reo would mean, when in doubt, favor the accused. So, kung hindi mapatunayan yung guilt niya, sa kanya papabor yung judge. No? Kung mahina yung ebidensya sa preliminary investigation pa lang. Kaya pala, naintindihan ko na sa preliminary investigation pa lang, pag mahina yung ebidensya mo, automatic yun, papabor dun sa inaakusahan. So, very obvious yan yung sa bawsi. Diba? Pag hindi malakas yung ebidensya, papabor dun sa mga naaakusahang nanloloko ng asawa o nangangaliwa. Yun na lang ang aside natin example kasi yun ang pinakamadali. So, by meaning of preponderance, ibig sabihin, mas malakas dapat yung ebidensya mo laban dun sa akusado. Preponderance means yung bigat ng ebidensya. Kung hindi mo ma-establish yun, kasi ang burden of proof is dun sa nag-aakusa, dun sa nagdemanda, o dun sa nagreklamo. Kung hindi mo mapatunayan yun, yun na yun. Indubio pro reo. When in doubt, favor should be for the accused. Yeah. So, yun yung maganda kasi umiiral sa atin yung presumption of innocence kung hindi mo mapatunayan na guilty siya. Yan. Yan ang maganda. So, yun lang po.